Charmaine's point of view. Hindi ko maintindihan na pinapakitang ugali sa akin ni Sir Jacob. Yung tipong hindi ko masabi kung mabait ba siya o hindi. Paano ba naman kasi kung pagsalitaan niya ako ng kung ano-ano ay gano'n na lang? Wala siyang puso. Kung maliitin niya ako ay akala mo kung sino siyang perpekto. Sa isang banday pasalamat pa rin ako. Kung hindi dahil sa pagtanggap niya sa akin bilang katulong ay malamang palaboy-laboy na ako ngayon sa lansangan. Nasaan ka na ba, Tay? Ano bang totoong nangyari at bakit kinailangan mo magtago? Totoo bang pinatay mong mag-ina ni Sir Jacob? Halos mapuno na ng luha ang kabibili ko lang na yellow pad dahil sa kakaiyak. Miss na miss ko na kasi ang aking itay at maraming bagay ang gumugulo sa aking isipan. Mga tanong na tanging si itay ko lang ang makakasagot. Ahem! Wika ng isang pamilyar na boses mula sa pagkakadukduk ay dali-dali ako nag-angat ng muka. Sir Jake! Gulat kong sambit sa kanyang pangalan. Paano ba naman ay nahuli niya akong nakadukduk sa upuan? Baka mamaya isipin niyang natutulog lang ako sa klase at hindi gumagawa ng essay. Nakaistorbo ba ako? Nako sir, mali po yung iniisip niyo. Hindi po ako natutulog. Paliwanag ko. Alam kong umiiyak ka. Saad niya sabay turo sa desk kung saan naroon ang aking yellow pad. Obvious naman sa papel mo, puro patakasin ng luha. Bahagi ako napayukot agad na karamdam ng hiya. Masyado na kasi siyang mabait sa akin at ayaw ko namang abusuin yun. Kahit na gustong-gusto kong magsabi sa kanya ng aking mga problema ay hindi ko na ginawa. Tama na sa akin ang pagtulong niya sa aking mga pag-aaral. Charmaine, gusto ko lang na malaman mo na maaari mo akong maging kaibigan. Pwede mo akong sabihan ng mga problema mo. Makikinig ako. Seryosong wika niya sa akin. Si Sir Jake Vargas ay ang guro namin dito sa ALS. Siya ay 27 years old lamang at talaga namang maraming estudyante niya ay nagkakagusto sa kanya. Bukod kasi sa gwapo siya ay sobrang lapit din niya sa kanyang mga estudyanteng tulad ko. Bigla naman ako nakaramdam ng kapanatagan. Hindi lang kasi siya basta guro ko lamang, para ko na rin siyang kaibigan. Sa huli ay mas pinili ko na lamang na sarilinin muna ang dinadala kong problema. Total ay masyadong komplikadong sitwasyon ko ngayon at walang dapat na may makaalam ng pinagdadaraanan ko ngayon. Nga pala, nasa na yung essay mo? Hindi ako nakakibo dahil wala na akong essay na may papasa sa kanya dahil sa kagagawa ng magaling kong amo. Wala pa po akong nagagawa Pagdadahilan ko sabay kamot ng aking ulo. Pwede pa po bang humabol bukas? Dinaan ko na lamang siya sa pa-cute at pagpapapungay ng aking mata. Ikaw talaga, sige, bukas aasahan ko yan. Salamat sir. Wala sa sarili ko siyang niyakap dahil sa sobrang tuwa. The best ka talaga sir. Napakaswerte ko siyang aking naging guro. Palagi niya kasi akong pinagbibigyan sa mga pakiusap ko. Okay na yun. Wika niya sabay marahan akong tinulak palayo sa kanya. Mukhang hindi niya nagustuhan ang aking inasal. Pasensya na po sir, nadala lang ako. Nahiya kong sabi sabay balik sa aking kinaupuan. Nakalimutan ko na hindi nga pala kami ang tao rito at hindi tamang ginawa kong pagyakap sa kanya. Teacher kasi siya at estudyante niya lang ako. Alam kong nailang siya sa aking ginawa kaya mabilis niya akong tinalikuran. Hanggang sa mag-uwian na hindi niya na ako pinansin. Samantala, nandito ako ngayon sa labas ng eskwelahan at inaantay ang aking sundo. Ayon kasi kay Sir Jacob ay susunduin niya raw ako, kaya naman ginastos ko na kaninang hiniram kong pera sa kanya na pamasahe ko na sana. Halos 1 oras na ako naghihintay sa kanya ngunit hindi pa rin siya dumarating. Kumakalam na rin ang tiyan ko dahil hindi pa ako kumakain. Nagpatuloy pa rin ako sa pag-aantay sa kanya hanggang inabutan na ako ng malakas na buhos ng ulan. Darating pa kaya siya? Nanginginig ng buo kong katawan dahil sa sobrang lamig. Nabasa kasi ng ulan ang suot kong uniform at idagdag pang malakas na hangin. Naisip kong humanap na muna ng masisilungan habang naghihintay ng biglang may huminto na pulang kotse sa aking harapan. Sakay na, wika ng pamilyar na naman na boses. Naistatwa ako sa aking kinatatayuan dahil sa ganda ng ngiti niya sa akin. Hindi po kayo galit? Diretsang tanong ko sa kanya. Alam ko kasing mali ako sa inasal ko kanina. Bakit naman ako magagalit sa paborito kong estudyante? Halika na, basang-basa ka na. Ewan, pero parang biglang tumibok na mabilis ang aking puso sa narinig. Dali-dali akong sumakay sa kotse niya at naupo sa tabi ng driver's seat. Nakita siguro niyang nanginginig ako kaya pinatay niyang aircon na kanyang sasakyan. Here, wear this. Inabot niya sa akin ang kulay itim niyang jacket. Panlaban ko raw sa lamig. Naku sir, wag na. Ayos lang ako.
Pagtanggi ko, masyado na kasi akong nakakaabala sa kanya. Isuot mo na yan, basang-basa yung damit mo. Baka tuloy yung... Hindi na niya tinuloy ang kanyang sinasabi kung kaya't mabilis kong nagets ang tinutukoy niya. Ngayon ko lang din napansin na bakat palang aking dibdib kaya nang pala pinahiram niya ako ng jacket. Mabilis ko naman yung isinuot at agad akong nakaramdam ng komportabling pakiramdam. Masyado ata akong kinilig at hindi ko na napansin na mali na ang dinaanan namin. Sir, mali po yung daan na tinatahak natin. Napansin ko kasi na hindi tong daan na patungo sa mansyon ni Jacob. Bigla tuloy kumunot ang kanyang noo. Bakit? Hindi na ba kayo umuwi sa apartment? Hindi ba doon kita hinatid dati? Oo nga pala. Hindi alam ni sir na sa ibang bahay na ako umuwi. Hindi niya alam na napalayas na kami doon at matagal nang hindi umuwi ang aking ama. Ang ibig ko pong sabihin, dito na lang ho ako sa tabi. May kailangan pa po kasi akong bilihin. Kamuntik na ako madulas kay Sir Jake. Mabuti na lang at mabilis ko siyang napaniwala. Sakto kasi nandirito kami ngayon sa tapat ng SM. Ganun ba? Sige, sasamahan na kita. May bibilhin din kasi ako sa loob. Lalo pa atang napasama ang aking pagsisinungaling. Wala naman kasi akong kapera-pera rito. No choice ako kung hindi ang... Sige po, pangangatawanan ko ng aking pagsisinungaling. Mabilis niyang pinihit ang kotse at agad na pinark sa parking lot ng mall. Sir, dito na lang ako. Nagmamadali akong bumaba sa kanyang sasakyan at patakbong tinahak ang daan na papasok ng mall. Charmaine, sandali lang, antayin mo ko! Dinig kong sigaw niya mula sa aking likuran. Hindi ko na pinag-abalahan pang lingunin siya at dire-diretso lang akong pumasok sa loob ng mall. Pagpasok ko pa lang sa loob ay kaagad nang bumungad sa akin ang amoy ng bagong pritong manok mula sa isang fast food chain. Ang bango. Sa isip-isip ko sabay himas sa aking tiyan. Lalo tuloy ako nakaramdam ng gutom. Ilang sandali pa'y bigla ko naramdaman na may umakbay sa aking balikat. Diyan ka rin pala pupunta. Sakto, diyan din ang punta ko. Hindi ko alam kung paanong takas ang aking gagawin gayong hila-hila na niya ako papasok sa loob ng fast food. Jacob's point of view. Dahil ngayon lang kami ulit nagkasama na aking kababata na si Benji ay masyado kaming nalibang sa aming pagkwakwentuhan. Marami kasi kaming napag-usapan tungkol sa mga buhay-buhay namin pati na rin sa mga negosyo. Kahit na gusto ko pa sanang makabanding siya ay kailangan ko nang magpaalam dahil meron pa akong kailangang sunduin. Brad, pasensya ka na. May importante pala akong appointments ngayon. I have to go. Pagsisinungaling ko. I can't believe na heto ako ngayon at nagsisinungaling. Ayoko naman kasing aminin sa kanya na katulong kung susunduin ko. Nakakahiya. Nagmamadali akong niligpit ang aking mga gamit at mabilis na tumayo. Magkita na lang ulit tayo sa ibang araw. Sinubukan kong umarte ng normal at professional na isinilansan ng attache case ang aking mga gamit. Seriously? Hindi yata ako maniniwala sa'yo na appointment niyang pupuntahan mo. Umami ka nga, babae yan no? Natatawa niyang sabi. Brad, meeting ang pupuntahan ko. Anong babae ka dyan? Pagmamatigas ko, marahil hindi talaga ako magaling sa pagsisinungaling. Sa halip kasi na mapaniwala ko si Benji ay pinaghinalaan pa ako nito ng may babae. Okay. Iiling-iling siyang tumayo at nakakalokong tumingin sa akin bago umalis. Ayos lang yan. Paminsan-minsan, kailangan mo ring paligayahin ang sarili mo. Tinapik niya pa ako sa balikat bago tuluyang lumabas ng aking opisina. Huy, nagkakamali ka. Sigaw ko ngunit huli na dahil nakalabas na siya. I'm not desperate. Sa isip-isip ko. Hindi ko kasi tipong tulad ni Charmaine at isa pa. Dinala ko siya sa mansyon upang pahirapan. Hindi niya deserve ang mahalin ng tulad ko. Isa lamang siyang basura sa aking paningin. Ngunit kahit na ganun ang sinasabi ng aking isipan, ay ibang-iba naman ang kinikilos ng aking katawan. Shit, it's already 2 p.m. Napamura ako sa aking isipan na makita ko ang oras. Kanina pa kasing 11:30 a.m. ang uwian ni Charmaine at malamang ay kanina niya pa ako hinihintay. Halos paliparin ko na ang aking sasakyan upang mabilis na makarating sa kanyang eskwelahan. I don't get myself. Why am I concerned to her? Ano naman kung magantay siya ron? What the heck I care? Habang nasa biyahe ako papuntang eskwelahan ay biglang nagring ang aking cellphone. Kinuha ko yun na mabilis sa aking bulsa at hindi ko inaasahan ang tawag ng aking inupahan na private investigator. Agad kong sinagot ang tawag nito dahil tsaka kung importante ang kanya sasabihin. Yes, hello? Hello sir. O Gary, napatawag ka. Yes boss, nasaan ka ngayon? Pwede ba tayo magkita? Importante lang. Tungkol ba yan kay Mang Carly? Oo boss.
May lead na kami kung saan siya nagtatago. Matapos ko marinig ang magandang balita na mula kay Gary ay dali-dali kong pinihit ang manabala. Sige, magkita tayo. Nanginginig ang aking mga laman sa galit matapos ko marinig ang pangalang Carling. Muli na namang nanumbalik sa akin ang matinding galit at ang hangaring mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking mag-ina. Mga 4 p.m. boss, puntahan kita dyan sa opisina mo. Nandito pa kasi ako sa SM at may kinatagpo lang. Parang hindi ko na yata kayang maghintay pa ng 2 oras. No, sabihin mo sa akin kung saan ang eksakto mong lugar. Pupuntahan kita. Gigil na ako matunton ng kinaroroonan ni Mang Carling. Humanda siya sa akin at magbabayad siya. Sinisigurado ko yan. Kayo pong bahala. Nandito po ako ngayon sa SM North EDSA. Sa may parking lot. Dito ko po kayo hihintayin. Okay, papunta na ako. Sakto naman na malapit lang ako sa kinaroroonan ni Gary at 10 minuto lang ang binilang at narating ko na rin agad ang kanyang pinaparadahan. Ikinalma ko muna ang aking sarili bago ko siya i-text na nandito na ako. Pakiramdam ko kasi umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo dahil sa matinding galit. Hinilamos ko ang aking mukha gamit ang aking palad. Sa wakas, makakamit na rin ni Lucy at ni Lana ang hustisya sa kanilang pagkamatay. Ngunit bago ko ipadampot si Mang Carling sa mga pulis ay gusto ko muna siyang personal na makausap. I want to punch his face and break his bones into pieces. Ipaparanas ko sa kanya sakit na naramdaman ng isang amang nangulila sa kanyang mag-ina. Isang buntong hininga muna ang aking ginawa bago ko napagpasiyahang kontakin muli si Gary. Na nagsisimula na akong kontakin si Gary ay para akong namalikmata. Sa hindi kalayuan ay parang may nakita kong isang pamilyar na bulto. Charmaine? Ewan ko kung namamalikmata lang ba ako o siya talagang nakita ko. No way, I thought. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya rito. Ang alam ko kasi naroroon siya sa eskwelahan at nag-aaral, pero paano siya napunta rito at sinong lalaking kasama niya? May boyfriend na siya? Kahit sino naman sigurong makakita sa kanila ay ganun din ang iisipin. Nakaakbay pa yung lalaki sa kanya habang papalabas ng mall at nagtatawanan pa sila habang naglalakad papunta sa parking lot. Napayuko pa ako nang madaan sila sa harapan ng kotse ko. Mabuti na lang at naalala ko na tinted itong kotse ko at sigurado akong hindi nila ako makikita. Gusto ko sanang bumaba ng kotse upang hilahin si Charmaine palayo sa lalaking yun, ngunit wala na akong nagawa na sumakay na sila sa loob ng pulang kotse. Halos dumoble ang galit na nararamdaman ko ngayon dahil sinira nilang mag-ama ang araw ko. Humanda ka mamaya pag uwi ko. Sinisiguro kong sasamain talaga siya sa akin mamaya. Sa ngayon ay uunahin ko munang puntahan ng kanyang ama. Ilang sandali pa ay nakita kong papalapit na sa aking sasakyan si Gary. Nakasuot ito ng jacket na itim at kulduroy na pantalon. Nakasuot rin siya ng itim na cap at itim na face mask. Mabilis itong sumakay sa aking kotse, dala-dala isang folder na sa tingin ko'y naglalaman ng mga impormasyon na tungkol sa kinaroroonan ni Mang Carling. Sir, andyan na po lahat ng impormasyon tungkol kay Mang Carling. Inabot niya sa akin ang nasabing folder, tinabot ko naman sa kanyang puting sobre. Sigurado ka bang sa Tondo talaga siya nakatira ngayon? Ayon kasi sa nakasulat dito ay sa isang squatter sa Tondo nakatago itong si Mang Carling. Opo, ako na po mismo nakakita sa kanya. Kung inutos mo lang sir na tirahin ko na, papatayin ko na talaga eh. Pagyayabang pa ni Gary. No, hindi sapat ang buhay niya bilang kabayaran sa pagkamatay ng mag-ina ko. Gusto ko ako mismo magpaparanas sa kanya kung anong pakiramdam ng nasa impyerno. Mabagsik kong pagkakasabi, hindi na ako makapaghintay at kating-katin ng aking mga kamay na balian siya ng buto. O paano boss, mauna na ako. Tawagan mo na lang ako kapag may ipag-uutos ka pa. Inilagay na niyang hawak niyang sobre sa loob ng kanyang daladalang bag at mabilis na bumaba ng sasakyan. Ako naman ay agad na pinaharurot ang kotse upang puntahan si Mang Carling sa Tondo. Pasado 4:00 na ng hapon, nang marating ni Jacob ang lugar na sinasabing pinagtataguan daw ni Mang Carling. Masukal at magulong lugar ang kanyang mga dinaanan bago niya narating ang iskinitang papasok sa inuupahan nitong bahay. Tanging sarili lamang niya at isang baril na nakasuksok sa kanyang likuran ang tanging dala-dala ni Jacob nang pasukin niyang nasabing bahay ni Mang Carling. Lumabas ka dyan! Sigaw niya nang makitang walang tao sa loob ng bahay. Naisip niyang baka nasa loob ito ng kwarto kaya naman buong lakas niyang tinadyakan ng pinto at nagtagumpay naman niya itong nabuksan. Ngunit nang pasukin niya ang loob nito ay wala rin siyang taong nakita rito. Magpakita ka sa akin! Siga niya sa loob ng silid, ngunit napagtanto niya na mukhang wala naman talagang tao rito dahil walang kagamit-gamit ang loob ng bahay. Mukhang mali ang binigay na address ng kanyang inupahang investigador o hindi kaya natunugan ni Mang Carling na may sumusubaybay sa kanya?
Ah! Sa inis ni Jacob ay pinagsusuntok niya ng malakas ang kahoy na dingding dahilan para dumugo ang kanyang kamay. Nabulahaw rin ng mga tao sa kalapit na bahay at pinasok siya sa loob ng maliit na apartment. Hoy, sino ka? Sigaw ng isang lasing na lalaki. Malaki ang pangangatawan nito at puno ng tattoo. Hindi mo lang ito pinansin ni Carling bagkus ay nakakaloko niya pa itong tinitian. Sino ba yung gagong yan at bakit nagwala rito yan? Pumasok pang 4 pang nakahubad na lalaki. Ang isa pa rito ay may hawak na baseball bat at takmang ipapalo kay Jacob. Mabuti na lang at tanda siya sa mga ganitong pagkakataon kaya dali-dali niyang binunot ang baril mula sa kanyang likuran. Kayo, sino ba kayong mga putang ina nyo? Tinutok niyang kanyang baril sa lalaking nagtangkang papalo sa kanya. Lumayas kayo sa harapan ko kung ayaw niyo pasabugin ko yung mga ulo niyo. Matigas niyang sabi dahilan para mag-atrasan ang mga lalaki. Mayabang siyang naglakad palabas sa nasabing compound ng mga squatter at padabog na sumakay na sasakyan. Bigo siya sa kanyang pakay, bagay na lalong nagpainit ng ulo niya. Tinawagan niya rin ang kanyang inupahan ng investigador at pinagmumura. Hindi naman siya nangihinayang sa 200,000 pisong ibinayad niya rito kung hindi ay nangihinayang siya dahil natakasan na naman siya ng matandang si Carling. Halos suruin na niyang lahat ng makasalubong niyang sasakyan sa sobrang inis. Wala siyang pakialam kahit na sino pang Poncio Pilato ang kanyang mabangga. Ang gusto niya lang ay mabilis siyang makauwi ng mansyon dahil kay Charmaine niya ibubunto na lahat ng kanyang galit. Pagdating niya sa mansyon ay kaagad niyang hinanap ang dalaga sa kabuuan ng mansyon ngunit bigo siya itong makita. Kaya naman pinagbabasag niya lahat ng mahawakan niya tulad ng mga vase at mga mamahaling figurine. Ah! Sigaw niya na parang nasisiraan na ng bait. Mag-aalas 6 na kasi ng gabi ngunit hindi pa rin umuwi si Charmaine. Inisip niyang baka nakipagtanan na ito sa kasamang lalaki kanina para tuluyan na siya nitong matakasan. Nang mapagod si Jacob sa pagwawalay, dumiretso siya sa bar counter ng kanyang bahay at kumuha ng nakakalasing na inumin. Nilunod niya ang kanyang sarili sa pag-inom ng alak hanggang sa hindi niya namamalayang nakakaramin na pala siya ng naiinom. Ilang sandali pa'y narinig niya na parang may humintong sasakyan sa labas ng mansyon. Kaya naman kahit nasusuray-suray ay dali-dali niya itong tinignan. Lalo nagsalubong ang kanyang mga kilay nang makita niyang bumaba si Charmaine mula sa pulang kotse. Lingid sa kaalaman ni Charmaine na kanina pa siya'y nahantay ng kanyang amo at kanina pa kumukulong dugo nito sa kanya. Nagtaka si Charmaine nang makita niyang patay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Inakala niyang wala pa rito ang kanyang amo kaya naman isa-isa niyang binuksan ng ilaw at laking gulat niya nang makita niyang basag na figurine at vase sa sahig. Noon unay akala niyang pinasok sila ng magnanakaw ngunit bigla siya nakaramdam ng takot nang makita niya si Jacob na nakaupo sa may dining table at matalim na nakatingin sa kanya. Sir, ano pong nangyari? Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Charmaine ngayon dahil mas malala ngayon ang pagkakatitig sa kanya ni Jacob. Para siyang napapaso. Bakit ngayon ka lang? Napuno ng tensyon ang buong paligid, lalong umigting ang takot na nararamdaman ni Charmaine nang tumayo si Jacob at unti-unting lumapit sa kanya. Gumawa po kasi kami ng essay. Malakas din po kasi yung ulan kaya hindi po ako nakauwi kaagad. Paliwanag niya, ngunit parang walang naririnig si Jacob. Dire-diretso lang itong naglakad patungo sa kinatatayuan niya, dahilan para mapaatras siya. Sir, may problema po ba? Patuloy lang siya sa pag-atras hanggang sa naramdaman niya ang malamig na dingding. Ikinulong siya nito sa magkabila nitong bisig sabay mapait na ngumiti. Don't fool me. Napapikit na lamang si Charmaine na makorner na siya ni Jacob. Nakita kita kanina sa mall at may kasama kang lalaki, Charmaine. Now tell me, saan kayo nagpunta pagkatapos niyong mag-date? Sa motel ba, ha? Answer me. Si Sir yung kasama ko kanina. Nilibre niya lang ako dahil hindi pa ako kumakain at pagkatapos. Pagkatapos ano? Pumunta kayo somewhere para maikama ng sir mo? Do you enjoy it? Napasigaw na lang si Charmaine sa sakit matapos siyang hawakan ng mari ni Jacob sa braso. Hindi niya alam kung bakit ito nagkakaganito. Samantalang kaninang umaga lang ay maayos pa siyang inihatid nito sa eskwelahan. Maniwala ka sa akin. Wala kaming ginawang masama. Paliwanag niya habang nanginginig sa takot. Jacob's looks is unpleased right now. Hindi na siya nakaramdam ng awa sa dalaga kahit na panay ang daing nito sa kanyang braso. Then let me check kung talagang wala kayong masamang ginawa. Hindi na itago ni Jacob ang matinding pagkagusto sa dalaga. Unang araw pa lang kasi nito sa mansyon ay agad na siyang nakaramdam ng kakaibang init dito. Lalo na noong nakita niya itong naliligo sa pool na tanging bra at panty lamang ang saplot. Anong gagawin mo?
Takot na takot si Charmaine sa maaaring gawin ni Jacob. I will take you to heaven as punishment. Paus niyang sabi sa dalaga. Diniin palalo ni Jacob ang sarili sa dalaga at marin itong pinaghahalikan. Sinubukan siyang itulak palayo ni Charmaine ngunit masyadong malakas si Jacob. Para itong wala sa sarili at uhaw na uhaw nitong pinaghahalikan, sa labi ang dalaga pababa sa leeg. Wala nang nagawa si Charmaine nang persahang hubarin ni Jacob ang kanyang suot na uniform. Gustuin man niyang sumigaw para humingi ng tulong ay hindi niya ginawa dahil alam niya sa sarili niya na walang taong darating upang saklolohan siya. Charmaine's POV. Sir, huwag po. Maawa po kayo sa akin. Sigaw ko, ngunit bigla ko nakaramdam ng hiya nang makita si Sir Jacob na nakatayo sa aking harapan at nakapamewang. Siguro'y naguguluhan ito sa akin dahil kung ano-ano ang aking sinasabi. Ano ba ang inaarte mo dyan? Tinatanong lang kita kung saan ka galing at bakit ngayon ka lang. Uwi ba na matinong katulong yan? Kung ganon, hindi pala totoong hinalikan niya ako. Sa isip-isip ko, bigla ko napahiya sa aking sarili na makitang suot-suot ko pa rin ang aking uniform. Ilusyon ko lamang palang hinalikan niya ako. Ano pang tinutunga-tunganga mo dyan? Linisin mo itong mga kalat. Sa susunod na ulitin mo yan, sinisiguro ko sa yung sasamain ka talaga sa akin. Oo po, hindi na po mauulit. Nakahinga na ako ng maluwag nang pumanik na siya sa kwarto. Buong akala ko talaga hinalikan niya ako. Yun pala ay nananaginip lang pala ako ng gising. Ilusyonada lang? Napaka-imposible kasing mangyari na halikan niya ako dahil katulong lang niya ako rito at kayang-kaya niyang kumuha ng kahit na ilang babae kung gugustuhin niya lang. Lahat kasi ng magandang katangian ng isang lalaki nasa kanya na. Kayamanan, kasikatan at kagapuhan. Kahit sino namang sigurong babae ay madaling magkakagusto sa kanya dahil sa kakaibang karisma niya. Erase, erase! Ipinilig kong aking ulo upang maalis siya sa isipan ko. Agad akong kumuha ng walis at dustpan para walisin ang mga nagkalat na bububog sa sahig. Pilit kong inabalang aking sarili sa paglilinis ngunit pilit pa rin bumabalik sa aking isipan ang napakagwapo niyang mukha. Ang masakit nga lang ay basahan niya lang ako kung ituring. Ayon kasi sa kanya yung ama ko raw ang dahilan ng pagkamatay ng kanya mag-ina at kailangan ko yung pagbayaran. Kamatayan ng kanyang asawa at anak tapos biglang kabayaran? Ginawa niya akong katulong? Parang ang labo, kahit ilang beses ko kasing isipin ay parang hindi sasapat na kabayaran ng paglilinis ko rito kahit paabutin pa ako ng 10 taon sa pagkakatulong. Siguro hanggat hindi niya nakikitang ama ko hindi ako makakaalis dito. Yun ang malinaw. Tay, nasan ka na ba? Bakit hindi ka pa magpakita sa kanila para linisin yung pangalan mo? Kilala ko kasi ang tatay ko. Hindi niya magagawang mga binibintang sa kanya ni Jacob. Mabait ang ama ko at may takot sa Diyos. Alam kong hindi niya kayang pumatay. Hindi ko na namalayan na kanina pa pala ako tulala. Pagsipat ko sa orasan ay mag-aalas 9 na pala kaya naman pala ako nakakaramdam na ng gutom. Mabilis kong tinapos ang paglilinis sa sala at dahil sa sobrang laki nito inabot ako ng 2 oras sa paglilinis nito. Gusto ko sanang katukin si Sir Jacob upang yayain siyang kumain ngunit pinili ko na lang na kumain na lamang mag-isa. Nagpasaya ako sa kwarto ko na lamang kain nitong cup noodles para sabay tulog pagkakain. Kinabukasan, maaga akong gumayak at excited na bumaba sa hagdan. Ngayong araw kasi may darating daw na bisita sa eskwelahan namin. Ayon kay Sir J, kay mamimili raw ang mga ito ng mga piling mag-aaral para gawing scholar. Sasagutin daw ang mga gastos sa college at may allowance pa raw na 5K monthly. Naku, sana talaga mapili ako. Wika ako sa hangin habang pakandirit na naglakad patungong kusina. What the heck? Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit nagsasalita ka mag-isa? Si Mangot na bungad sa akin ng magaling kong amo. Dahil sobrang ganda ng araw ko para sirain lamang niya ay pinili ko na lamang na huwag na siyang pansinin. Pasasaan pat masasanay rin ako. Dumi a coffee. Malamig niyang utos. Kinuha niyang dyaryo sa ibabaw ng lamesa at seryosong nagbasa. Dali-dali naman ako nagtimpla ng kape at pilit na pinanatili ang ganda ng aking gising. Sir, eto na po yung kape niyo. Isang pilit ng ngiti ang ginawad ko sa kanya bago tumalikod, ngunit hindi pa man ako nakakatatlong hakbang ay bigla na ako natigilan sa kanyang sinabi. Alam mo bang natuntun ko na kung nasa nagtatagong ama mo? Talaga sir? Saan? Ano sabi niya? Sunod-sunod kong tanong. Kampante kasi ako sa sarili ko na inosenteng ama ko at nagkakamali lang sila na binibintang. Hindi ko siya inabutan. Hinampas niya pang lamesa gamit ang kanyang pala dahilan para mapansin kong may sugat siya sa kanyang kamay. Tumakas siya. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko.
Papaanong tumakas, gayong wala naman siyang dapat natakasan? Baka naman may pinuntahan lang o hindi kaya ay may binili lang sa labas. Kilala ko siya, hindi niya magagawang mga ibinibi. Enough, Charmaine. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Nagawa na nga niya, hindi ba? Puno ng galit ang pagkakasabi. Gusto ko pa sana magsalita para kontrahin siya, ngunit alam ko hindi ako mananalo sa kanya. Bahagi akong pinahid ang mga luhang mabilis na naglanda sa aking pisngi at pinili na lang na manahimik. Ang mabuti pa, ayusin mo na yung mga gamit mo at ihatid na kita sa eskwelahan. Hindi na niya ininom ang ginawa kong kape sa kanya at dire-diretso lang na lumabas ng masyon. Habang nasa biyahe ay wala kaming imikan. Walang gustong bumasag ng katahimikan hanggang sa makarating kami sa aking eskwelahan. Hindi kita masusundo mamaya. Mag-commute ka na lang. Inabot niya sa akin ang 1,000 peso bill at mabilis ko naman yung kinuha. Hindi ko na siya nilingon at dire-diretso na akong pumasok sa loob. Uy, sobra-sobra pa to. Wika ko habang inaamoy ang kulay asul na pera. Para kasi sa isang mahirap na tulad ko'y malaking pera na itong 1,000. Sa wakas ay makakabili na ako ng mga bagong damit. Ang totoo kasi niyan, butas-butas ng aking panty pati na rin ang aking mga bra. Mamaya, dadaan ako sa Tiangge sa isip-isip ko. Good morning, Charmaine. Agad ako napangiting nang makitang kumakaway sa Sir Jake sa hindi kalayuan. Dali-dali naman akong kumaway pabalik at patakbon lumapit sa kanyang kinatatayuan. Hello po! Masiglang bati ko. Kapag talaga nandito ako sa school ay pansamantala ko nakakalimutan ng aking mga iniisip. Maswerte ako at meron akong guro na sobrang bait. Kamusta? Ni-review mo ba yung tinuro ko sa'yo? Bigla namang umasim ang aking mukha nang maalalang may binigay nga pala siya sa akin na kailangan kong kabisaduhin. Script daw yung sakaling tanungin ako ng mga bisitang magbibigay ng scholarship. Nakakahiyamang aminin pero mahina talaga ako sa Ingles at mali-mali ako sa grammar. Hindi rin ako magaling magsulat. Ewan, bobo yata talaga ako. Oo po sir, pagsisinungaling ko. Ayaw ko kasi siyang madismaya dahil nag-effort pa kasi talaga siya para tulungan ako mapili. Good, galingan mo mamaya ha, kaya mo yan. Sabik na sabik talaga ako ngayon. Malakas ang pakaramdam ko na isa ako sa maswerteng mapipili ngayon. Hindi man ako nakapag-review pero gagawin ko talagang lahat ng best ko para makamit ang aking inaasam na scholarship. Saan nga kayo nagtatago si Mang Carling na ama ni Charmaine? Ito nga bang may sala sa pagkamatay ng kanyang mag-ina? Makuha kaya ni Charmaine ang scholarship na hinahangad niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.